Ibig sabihin, yung 5 yun lang ang bibigyan ng pagkakataong lumaban. Pwede kang gumamit ng sandata o tirahin mo yung kahinaan ng kalaban mo. Pwede lumaban kahit saan. Mag-ingat ka naman, Maya! Ganito pala ang tinatawag nilang preliminary matches. Ang saya. Pues gamitin muli ang espadang yan hanggat gusto mo. Isa pa, wala naman akong obligasyon sa'yo para pagbigyan ng mga kailangan mo o gawa ka na anumang pabor. Ang mga damit mo, sagabal. Kung ano man ang binabalak nyo, pakiusap huwag nyo nang ituloy. Naintindihan niyo ba kung anong klaseng gulong pinapasok nyo? Kapag nawala ng kontrol ang kapangyarihan ni Shin, lahat tayong nandito madadamay. Ang ginagawa namin to ay pagsunod lamang sa aming pinuno na si Master Fu. Master, nasaktan po ba kayo? Sabi ko na nga ba't hindi kayo dapat nakipag-usap sa lalaking yun na mag-isa? Ang lalaking yun, magbabayad siya. Minako ka lang. Mukhang wala na talaga tayong magagawa. Kahit hindi disente ang pamamaraan na ito, ipapaubaya ko na ito kay Fu. Ayon sa lamat na espada, tuwing makakapaslang daw ito ng tao, may nalilikhang isang bagong hamon sa ibabaw ng patalim na ito. Kaima, naniniwala ako na ang iyong kaluluwa ay naninirahan lamang sa loob ng espadang ito. Ang bilis naman. Nagsimula na ang susunod na preliminary round. Kanina ka pa iwas na iwas dyan, nakakabot ka ng kalaban! Yeah!
Bakit ganyan siya makatingin? Hoy, pasensya ka na kung nahuli ako ng dating. Sino nga pala makakalabang ko? Ako yun. Sige na, pumasok ka na. Oh? Naramdaman niyo yun? Parang ano to? May nararamdaman ako hindi maganda. Parang naramdaman ko na to dati ah. Ah! Si Shin! Hindi ka pa makakalis dahil hindi pa tayo tapos. Niloko niyo kami! Ito palang pinaplano niyo! Master! Ang espada! Ang espada! Pakiramdam ko, mababalot ang maitim na aura ng espadang yan ang bumaeskulahan. Ang nabubulok na espadang to. Nararamdaman ko nanginginig siya sa tuwa sa muling paggising ng kanyang amo. Wag! Tama na! Tingnan mo siya. Sabi nung lalaki nung isang araw, ano nga ba yung pangalan niya ulit? Si Bunchi. Sabi niya na hindi ganun kalakas ang kapangyarihan ni Shin at wala pa itong silbi kung hindi niya gamit ang kanyang espada. Pero sa nakikita ko, mukhang hindi totoo yun. Ang totoo, napakalakas ang kapangyarihan niya. Kaya sa oras na magising ito, hindi niya na ito makokontrol kapag wala sa kanyang lady. Noon, hindi niya gusto magpatalo sa espada. Dahil alam niya na kapag nangyari yun, tsak na mahihibang siya sa galit at maaaring lumapas lang si Tawara. Pati na ang mga nasa paligid. Sa palagay ko, dito na nagtatapos ang trabaho ko para sa araw nito. Ipagpaumanin mo, alam kong hindi maginoong iwanan ng isang binibini pero... Nalimutan ko na ang tungkol sa'yo. Oo nga pala. Para sa isang katulad mo na gumagamit ng mga anki, madali lang sa'yo ang putulin ng mga lubid na yan. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ng kalikasan. Kung talagang kuryente lang ito na dumadaloy sa lupa, kakapit ito sa pinakamalakas na conductor. Masyado mong pinagyayabang ang kapangyarihan mo, pero pipitsugin naman. Ako si Emi Izuzu. Humanda ka dahil hindi ko hahayaan na makaalis ka sa kwartong to ng buhay. Kailangan kong humingi ng tulong para pigilan siya bago pa siya makapatay ng maraming tao. Kailangan ko makahanap ng taong makakapigil kay Shin. Aba, isang matapang na tigre sa harapan ko. At isa namang leon sa aking likuran. Sa palagay ko yan ang pinakaangkop na paglalaban. Alam kong kahit wala sa sarili niyang pag-iisip sa Shin, sa'yo lang nakataon ang galit niya. Kaya kung matatalo kita ngayon,
maaaring bumalik na siya sa normal sa lalong madaling panahon. Ay, nako. Talagang minamalita ko ng mga taong ito. Akala mo ba na ang isang tulad niya na hindi man lang makontrol ang kanyang sariling kapangyarihan at ang isang tulad mo na walang alam kundi ang maghagis sa mga kunay? Ay may pagkakataong manalo laban sa isang martial artist sa tulad ni Fu Chuan! Ha? May mga tauhan din siya dito. Hu Chuan! Teng Di Bai Lian! Wei Shi! Yan palang Ryugan, ha? Narinig mo ang kapangyarihan ko kaya nagawa mong iwasan. Ha? Ganun pala, ha? Pues tatapusin ko na ang laban na to, ha? Ah! 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 Teka muna! Teka muna! Sandali lang ang kamay ko! Ah! Parang awa mo na, kuya! Itigil mo yan! Mitsumi!
No! Mitsumi! Mitsumi! Hoy! Ano ba nangyari kanina? Sabi mo nga sa amin lahat. Bakit pati si Mitsumi nadamay sa kaguluhan? At si Shin, ano na ang kalagayan niya? Sumagot ka! Kinakausap kita! Pwede ba huwag kang sumigaw? Nakakaistorbo ka! Anong sinabi mo? Ano ba to? Ano ba itong nangyari? Hindi ito dapat nangyari. Mitsumi. Sabi ni Doc wala naman daw problema. Ayos lang daw ang kalagayan ko. Maliban sa iyong mga pasa sa magkabilang bahagi ng iyong katawan ng sanhi ng panloob na pagdurugo, wala na akong makita pa ibang problema sa mga internal organs mo. O bakit ganyan kayo lahat makatingin? Para naman kayong namatayan. Maaring kaya hindi napinsalang iyong katawan ay dahil inabsorb ng iyong flexible muscles ang lahat ng impact. Marami na ako na-examine na katawan dito sa aking profesyon, pero ikaw pa lang ang may pinaka-perfectong muscles na nakita ko. Totoo yun. Utang mo yan sa mga magulang mo. Opo. Mitsumi, Hmm? maraming salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin kanina. Natutuwa ako at ligtas ka na ngayon. Hindi. Walang anuman yun. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, kasi ang totoo ay... Uy, saan napunta si Daddy? Andi dito lang siya kanina. Ang isang asong katulad mo, dapat alam ko saan lulugar. Dahil sa ginawa ni Fu, palalampasin ko lahat ng mga kalokohang ginawa mo sa araw na to. Pero huli na to! Pasalamat ka, bata. At walang grabe na nangyari sa anak ni Master. Oo nga, kung minalas-malas ka lang at natuluyan ng batang yon, malamang nasa ilalim ka na ngayon ng Tokyo Bay. Isa talaga siyang halimaw. Shin! Uy, Shin. Sorry nga pala, Mitsumi. Lumingon kasi ako sa direksyon kung nasan ang takip ko sa mata eh. Napunta ka tuloy sa blind spot ko. Kaya nung malaman kong ikaw yon, huli na ang lahat at natamaan na kita sa dibdib. Kuya! Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Alam ko namang hindi mo sinasadya yung nangyari. Aksidente lang yon. Noong mga oras na yon, natakot talaga ako. Hindi sa dahil nababaliw na ang kuya ko, kundi dahil sa nasaktan si Mitsumi. Doon lang talaga ako nag-alala. Ayos ka na ba?
Maya? Mitsumi! Hmm? Kung nag-ingat lang ako at hindi ko tinawag ang pangalan niya, malamang hindi siya nasaktan ng ganun ni Kuya. Hindi kasalanan ng Ryugan, o ng Reiki, o ng tadhana. Anong problema? Ako ang may kasalanan kung bakit nagkakado nito ang kapatid ko. Kaya lumayo ka na sa akin para hindi ka masaktan. Yun ang gusto kong sabihin sa kanya. Sinubukan ko. Pero kahit gaano ko pa pinilit ang sarili ko, hanggang sa pinakahuling sandali, hindi ko pa rin nagawang sabihin.聞こえるのは運命の雨音、見えるのは闇への大河。次回天上天下決意、この涙止めてみせよ。